here guys is about relationship. Pagkainip. Pagkainip sa relasyon, over familiarity, fall out of love, normal na nangyayari yan sa relasyon habang tumatagal ang mga ito. Now, paano ba malalabanan yung boredom sa relasyon? Napakaraming causes ng pagkainip o boredom sa relasyon. Ang boredom ay hindi maiiwasan. But for me, ang boredom ay isang opportunity para mas mapabuti pa or mas mag-improve pa ang relationship. In early stage ng relationship, very easy yan eh. Yung mga excitement at yung mga gusto mong malaman dahil bago yung partner mo. Everything they say is very endearing. Yung mga stories na sinishare nila sa inyo is very exciting. Yung mga jokes niya sa'yo, very funny pa yan sa'yo. So, what I'm saying is, sa early stage ng relationship, lahat masarap, lahat smooth sailing. Sadly, ang mga bagay na ito ay hindi naglalas forever. Yung excitement feelings na ganito ay hindi magtatagal. Lumilipas ang buwan, lumilipas ang taon, yung magic nagdi-disappeared. At na-stuck ka dyan sa ganyang situation na hindi mo alam paano labasan, kung hindi mo alam paano masolusyonan, na uuwi yun sa pagka-bored or pagkasawa. Ang pagkainip or pagkasawa o boredom sa relasyon ay signal lamang na merong mali, merong kulang o merong sobra sa relationship ninyo. The reason bakit nagkakaroon kayo ng mga dissatisfaction. Yan ay isang red flag lang sa inyong relasyon na nangangailangan ng atensyon. So, ano ba yung mga dahilan bakit dumarating yung pagkainip o boredom sa isang relationship? Dahilan niya, number 1 is, yan yung mga unexpected and expected sa relationship. Yung mga hindi mo ine-expect sa relasyon, nangyayari. At yung mga ini-expect mo naman sa relasyon, hindi nangyayari. Hindi mo nakikita yung partner mo na same thing yung ginagawa niya ng tulad ng ginagawa mo. Two themes, lack of novelty and lack of stimulations. Pagkainip sa relasyon o boredom sa relasyon guys is natural. Very impossible yan na ma-avoid. If nakakaranas ka ng mga ganito, if you're bored, don't be hard on yourself. Now, paano nyo ba lalabanan yung pagkainip o yung boredom sa relasyon nyo? Alam naman natin na ang pagkainip sa relasyon ay normal, pero kailangan maagapan. Dahil ito ay bad sign at nangangailangan ng mas maraming atensyon. So, ano ba yung mga pwedeng strategies na gawin natin para ma-cope up natin kapag dumarating na tayo doon sa punto ng pagkainip or pagkasawa sa relasyon? Number 1, try new things. Doon mo malalaman na marami pa palang pwedeng ibuga o pwedeng mailabas, pwedeng ma-explore yung relationship ninyo. Number 2, kausapin mo yung partner mo about your worries, yung fears mo, mapa-negative man yan or mapa-positive man yan. In a good way, in a calm way. Number 3. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Lumabas ka, kasama yung mga kaibigan mo. Pumunta kayo sa mga gym, mag-exercise kayo. That way, meron ka pang ginagalawang iba, maliban lang doon sa relationship nyo. So, nadadivert yung attention mo doon. Hindi doon sa problema lang ng relasyon nyo. Number 4, think about good things about your partner. Number 5, spontaneous. Spontaneity. Maging consistent ka. Kung ano yung naumpisahan nyo noon, ituloy mo. Kung ano ka nung nakilala ka niya, ituloy mo lang yun. Kung ano yung mga nagustuhan niya sa'yo noon, buhayin mo yun. Number 6, bigyan nyo ng space ang isa't isa. Mag-spend kayo ng oras sa sarili nyo. Take a break. Spend time alone. Number 7, huwag mong iisipin yun. Huwag kang mag-focus doon sa mga negative. Instead of mag-focus ka doon sa mga positive at magagandang bagay tungkol sa partner mo. At mga magagandang bagay na nagawa niya sa'yo. 8, maghanap ka ng common interest na pareho kayong mag-e-enjoy. That way, mas magkakaroon kayo ng bonding. Last one, subukan yung makipagkwentuhan sa mga successful couples.
That way, marami silang maibibigay o maishishare sa inyong mga ideas. And mga tips, paano magkaroon ng isang successful na relationship. Ang take-home ng kwentuhan natin na ito ay, ang relasyon ay hindi madali. Ang pagkainip, pagkasawa, or boredom sa isang relasyon ay nararanasan. Halos lahat ng relasyon. Kailangan ninyong ma-recognize ang mga senyales na yon at huwag isawalang bahala. It's an opportunity to rekindle your connection sa mga partner ninyo by doing something new. Instead of magstay kayo or ma-stuck kayo sa ganyang situation, go out. Gawin mo yung mga bagay na nakagawian mo. And do the unexpected. Yung mga bagay na hindi mo akalaing magagawa mo. Do it. Sa pamamagitan ng mga ito, malaki yung posibilidad at malaki yung chance na ma-discover pa ninyo or maibalik ninyo yung magic na nawala sa inyo. Relationship is a two-way street. It's a give and take. Not take and take, not give and give. For me, yan yung mga formula na kailangan. As long na alam mo yung ayaw ng partner mo at yung gusto ng partner mo, nasusundan mo lahat yon. Everything went well. Kapag may mga nagbabadyang problema, pag-usapan nyo agad. Huwag kayong mag-hesitant na kausapin or i-approach yung mga partner nyo tungkol dun sa nararamdaman nyo or napupuna nyo sa kanya at sa relasyon nyo. Open communication is very important sa kahit na anong relasyon. It's a commitment. It's responsibility. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong itong pinag-usapan natin sa inyo at may nakuha po kayong mga tips. At kung nagustuhan nyo po ang video natin, is pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at huwag nyo na rin pong kalimutan i-click ang subscribe button natin. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, libre po iyan. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out.